Welcome to Life Trader. Today, ipapakita ko yung portfolio ko this December at i-share ko kung paano ko china-chart at ina-analyze yung stock na hawak ko. Tara! Unahin natin pag-usapan ang aking portfolio this December 2023. Eto na guys, so patapos na yung 2023. Unfortunately, pula pa rin tong port ko. Ang MEG ko ay may negative 3% na paper loss or equivalent to negative 5,136 pesos. Kaya ang total equity ko sa ngayon ay 133,000 pesos. At ang buying power ko naman ay 4,334 pesos pa rin. Ngayon naman, i-chart natin si MEG at try natin i-analyze. Punta tayo sa chart. Dito sa daily time frame, kung pagmamasdan natin, hindi pa rin nakakalabas sa consolidation stage si MEG, no? At mapapansin natin, malapit or papalapit yung price sa support na 1.91. Kaya ang tanong na pumapasok sa isip ko ngayon, could this be an opportunity to buy or add shares? Especially lumalapit siya sa support. Second is, mababasag kaya itong support na 1.91 at tutuloy na yung downtrend. Kung magbe-base kasi tayo sa market phases, there is a possibility na nasa accumulation stage or markdown phase si MEG. To be specific, dito sa area na to or pwede rin dito. Pag nandito siya sa accumulation stage, goods yun. Pero pag nasa redistribution phase naman si MEG, medyo delikado kasi may ibababa pa, no? Ngayon punta tayo sa chart. So sa ngayon, siguro question mark muna natin to kung accumulation stage or redistribution phase ba itong area ngayon. With regards naman sa aking bullish bearish bias kay MEG, I think I will lower my bullish bias to 50 and bearish will be 50 also, no? Ngayon naman, let's answer some possible questions. Una is, pag bumababa yung price at lumapit sa 1.91 na support, is that an opportunity to buy or add shares? For now, mahirap pa tong sagutin, no? Because anything can happen. At kung mapapansin nyo, nilower ko yung bullish bias ko to 50. Meaning, hindi na ako ganun ka-bullish kay MEG sa ngayon. Yung second question is it true na the longer the consolidation, the better? Actually, isa to sa mga reason ba't binili ko si MEG. Binili ko si MEG 5 months ago. I thought by buying a little bit late, nakatakas na ako sa matagal na waiting time. But it appears na I didn't. Natrap pa rin ako sa consolidation area. If we'll analyze, no, my time of entry isn't that bad at all. Imagine kung nagbuy ako ng earlier, mas matagal sana yung waiting time ko. MEG is consolidating for more than 1.5 years, no? And my waiting time is just 5 months from now. Maybe others were thinking na, what if bumili na lang sana ako sa breakout ng consolidation? Malamang may iwasan ko yung matagal na waiting time. Pag bumili kasi ako sa breakout, hindi ko ma-avail yung cash dividends. Isang beses sa isang taon lang kasi nagbibigay ng cash dividends si MEG. Balik tayo sa usapin ng long consolidation, no? Long consolidation doesn't mean na iisang direction lang ang tatahakin ni MEG. There is still chance na magtungo ito pababa. As I mentioned earlier, MEG could be in accumulation stage or redistribution stage. So, it's important na we manage the risk along the way. Kung madali lang sana i-predict exactly ang presyo, malamang mayaman na lahat ng tao dahil sa pagtitrade. Sa dami ng natatalo na traders sa pagtitrade, that only means na hindi ganun kadali ang pagtitrade. All we can do is to manage the risk and stay disciplined. Now, let's proceed to question number 3. Magrarally din kaya si MEG gaya ni Ali at SMPH? MEG is also under property sector gaya ni Ali at SMPH. This could be a clue na pwedeng magrally si MEG.
But of course, this is just only a probability at wala siyang assurance na aakyat pa rin. So, next will be what if mag-whipsaw sabay angat. So, whipsaw can happen, no? Kaya nakadepende na sa'yo kung paano mo i-handle yon. Pwede kasing ganito or ganito. Kung sa breakout ka naman bibili, may cases na ma-whipsaw ka pa rin. Ganito or ganito. Anything can happen. At last question siguro is, ano yung mistake ko sa trade na to? Siguro ang mistake ko dito is, una, nag-all in ako. Pangalawa is, bumili ako sa consolidation stage. So, explain ko lang, no. Nag-all in ako kasi wala akong makitang buy signal sa mga watchlist ko. Kaya nilagay ko na lang kay Meg. Yung isa naman, bumili ako sa consolidation kasi gusto kong ma-avail yung cash dividends. Kasi once a year lang nagbibigay ng cash dividends si Meg. So, kung mapapansin nyo, may mga consequences yung mga actions na ginawa ko.